So, this morning, mga kaigsunan, atong ipadayon ang ato ang series sa Book of Psalms. The Book of Psalms. We are still in Psalm chapter 37. And we will continue sa ato ang message about contrasting the good and the bad. So, the contrast between the godly and the godless. Part number 3. Part number 3 na ni. Let's all stand. Magampot na. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity to learn more about your words. And please help us, dear God, to understand every words and the meaning of it. And I pray, Lord, that you will empower me to preach your word with boldness. And I pray, dear God, that you will be the one to speak to us through me, O God. And I pray that we could honor you, especially, Lord, when we pray together this morning. And this is for your glory, we pray, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, nagpadayon ta sa point number 1, the godly. The godly. Ato nagisgutan, mga kaigsunan, unsa may gitanom sa godly. What do the godly sow? So, pag na'y gitanom, mag-expect yun ta nga dunay anihon. So, unsa may anihon sa mga godly? Mo na itong isigutan ikaduha. What do the godly reap? Kung naay gitanom, naay anihon. So, nakahinomdom pa ba mo unsay gipananom sa godly? Bad or good? So mga good seed ang iyang gipananom. Ang iyang gipang-invest, ang iyang gipang tanom mga igsoon sa iyang kinabuhi mga maayo. So, unsa may i-expect sa godly? Di nindot pong anihon. Amen? O, diara. Mo nindot ning mag-godly yun. What do the godly reap? Number 1, they live in the land with security and prosperity. Magpuyo sila sa kalibutan nga secured, dili insecured. Unya, prosperous. Wa mo nakapangutana anak mga igsoon, nganong allergic ang mga Kristohanon anang word prosperity. Kay murag pangitaon kayo sa grupo sa mga Kristohanon kaning prosperity. Ha? Di ba maunay namatanin nato nga pagtulunan? Magantos aron masantos. Nasantos na ka tungod sa pagdawat nimo ni Kristo. Nganong antusan pa man nimo? Giantusan na ni Kristo mga kaigsunan. Now, that we are saint, nahimo natang mga santo sa Ginoo mga igsoon, nahimo natang mga anak sa Dios, nahimo natang saint according to what the Bible says. Let's serve the Lord. And when you begin to serve the Lord, then the provision begins. Kung sundon lang gyud nimo ang pulong sa Ginoo, kung sundon lang gyud nimo ang gisugo sa Ginoo, that will lead you to prosperity. It doesn't mean mga igsoon na naabiya na prosperity gospel unya sayop baya na ilang baruganan. Dili na mo ipasabot. Pero di nimo ma-deny mga kaigsunan nga kung sundon lang gyud nimo ang Ginoo, iya kang panalanginan. And we know kung unsa na ang blessing sa Ginoo. Klaro magkisulti sa Bible. Make it what? Make it rich. Yung anong allergic magkayutaan ng madato ta? Kung magdato ka para sa imong kagalingon, markahan ka according to Apostle Paul. Pero kung nagdato ka tungod sa buluhaton sa Ginoo, wow, blessing na. Are you listening? Blessing na mga kaigsunan. So we need to understand that it is God's plan that we could live prosperously in this world. Amen? And not only prosperously, but also safely.
safely. Muna yung nakanindot. Look at Psalm 37, verse 3, verse 11, and verse number 27. In Psalms 37, sugdan nato sa verse number 3, mga kaigsunan, the Bible says, trust in the Lord and do good. Mo na imong gitanom. Tanawon sa imo anihon. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Whew. You are going to stay safely and prosperously. Murag lisod kaayo tuhuan ba, no? Kaya nga naman, wa na to nakiti ba? Wala man ta kakita, anak. Pero nga nung di man nato makita, tungod kay lahi ang road nga atong gi subay. We are not in the road that God prepared for us to walk. We are somewhere down the road. Other road. Sa lain nga dalan ka nagsubay. Tuwa ka sa dalan, mga kaigsunan, sa tawhanon. Tuwa ka sa dalan sa kanang sa gisubay-subay nimo sa una, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So ang mga Christians diha nagpadayon sa paglakaw sa ilang kinabuhi, and no wonder, mga igsoon, you cannot see the prosperity that God promised. Klaro man na, ang kaning pagdugod, kaning pagsalig sa Ginoo, unya ang pagbuhat og maayo, mo na nga dalan ang gipasubay sa Ginoo. So kung kana nga dalan imong subayon, ang resulta, shalt thou dwell in the land. Unya, wala ka nagdwell sa land, nga gigutom. Thou shalt be fed. Kinsa may mubuhat, ana? The God who saved you. Kisa may niluwas nato? The Lord Jesus Christ. Kanindot anak mga igsoon. So dili gyud na reason nga ang Kristohanon mga kaigsoonan kana bitong way makaon, agoy di gyud na problema sa Ginoo. Problema gyud na nato kay ang provision moabot gyud kung sakto ang imong gibuhat. Labi na pagkaon. Labi na pagkaon. Look at verse number 11. The Bible says, but the meek shall inherit the earth. Can you see that? The meek, so ang meekness mo iyang gitanom, shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. Kanindot ana nga ga-inherit ka. Mga igsoon ka nang naakay kalinaw, labaw pa na sa prosperity. Magunsa man na daghang kay kagkwarta niya napuno sa ka-security guard kay hadlok at tulison, wa kay kalinaw ba? Malipay ka ng kinabuhi nga di ka kalakaw ikaw ra? Kay nga naman nahadlok ka nga basig tulison ka, kidnapon ka. Di ba? Nindot ganang peaceful ang atong unahuna. Why amount to money makalabaw ana we? Ako papilion ko abundance of kanang money compared abundance of kanang abundance of peace. Ari ko sa peace oy. No, magkadaghan ang kwarta sa tao, magkalibog iyang utok. Kay sa dihang wa pa say kwarta, wag yun siya naglibog unsay sulubon. O siya naglibog asa si adto. Wag yun siya naglibog unsay kanon. Wa siya naglibog asa musuroy. Wa siya naglibog unsay paliton. Kay wa may kapalit. Sa dihang ni abot na ang kwarta sa iyang kinabuhi, nagsugod na iyang kalibog. May pagwa. Di ba? But not to those who serve the Lord. Dili. Ngano man nga sa dihang ikaw gipanalanginan ka sa Ginoo, dili man ka maglibog kay gitagaan kaniya anang abundance of peace. Kanindot ana. Naa kay kwarta nga malinaw. Naa kay property nga malinaw. Hindi mo ganahan anang kinabuhi
Mo ni pang-anihon, mga igsoon sa mga tao nga nagsalig sa Ginoo. Look at verse number 27. Depart from evil and do good. Then, usay mitabo. And dwell forevermore. Walay hunong ang imong pag-enjoy sa panalangin sa Ginoo. Look at that. So, dili lang ni kay, panalangin ta ka Diyot, kwaong po sa Ginoo. Nganong gikuha man? Unsa di nahitabo? Ang gipromise sa Ginoo, you will dwell forevermore. Amen? Kay ang good Christian, kaning matawag mga kaigsunan nga nagsunod sa Ginoo, magbilin in taon na siya inheritance sa iyang mga anak. A good father, leave it inheritance to his children and to his children's children. Laliman ka na. O karon, atong sukdo ni ato ang mga kayamanan gikuptan mga igsoon, asa ra ni kaabot? ang ingon sa Bible, ang gitason sa maka-enjoy sa imong panalangin, pamila mo ha? Ang gitason ba sa maka-enjoy sa imong panalangin, hantod sa imong mga apo. So ato sukdo ni ato ang panalangin karon. Say kuwang pa man sa ato Mga saba na gitas tong anak, ay sige kuan diha kay kuwang ba kuwang. Mo na, that is our kanang fruit of our labor. But if we are going to have the fruit of our service to the Lord, diha ta nag-effort, blessing ang atong naangkon, dili bunga sa atong kaugalingong gusto mga kaigsunan, forever. Daghan na kayong forever, nakita na to sa Bible. So they live in the land with security and prosperity. Mo na anihon sa Kristohanon mga igsoon nga nagsunod gyud sa Ginoo. Number 2, they receive the desires of their hearts. Napabatay desire? What is your desire this morning? Sa dihang wa pa ta naluwas, ang atong practice mga kaigsunan, wish. Sa di pa nimo tayhupan ang kandila. Di ba? Wish dayon na. Diri mga igsoon, gi-challenge ta si Ginoo. Desire. Desire. When you desire, it is in your heart. You don't need to speak the word. Kita natin gipang-desire sa kinabuhi. Pero mga kaigsunan kay Boka, it is God who saw it. It is God who saw it. Muna nga ang Ginoo ningon siya nga sa verse number 4, Psalm 37 verse number 4, muna ningon siya diri mga kaigsunan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Praise the Lord. Delight thyself also in the Lord. That is what we are going to sow. And then the Bible says you are going to reap. You are going to reap what? Unsay gitanom ani, unsay giani. Unsay gitanom? Delight. Unsa man ang delight? Klaruhan niyo ba? Klaruhan ninyo ba? Kay wa gyud, di gyud na mao na nga di matuman atong desire. Kay what nakasabot unsay delight? Unsay pasabot nga na delight nimo imong kaugalingon sa Ginoo. Wala kapila naman ako nagitudlo diri oy. Okay. Naigisugo ang Ginoo, yes. Okay. So naigisugo ang Ginoo nato. Kung ato nang buhaton, malipay siya di. Malipay siya. Ang pangutana, nalipay ba ka?
o nagbagot-bot ka? So ang pag-delight, mga kaigsunan, is doing what God commanded you to do joyfully. You are doing the will of God happily. Willingly. Unya, malipayon ka, not grudgingly. But cheerfully. Amen? Kinihatag ka sa imong serbisyo sa Ginoo, cheerfully. And God love it, a cheerful giver. Daghan magud ang pwede na to ihatag sa Ginoo. So, atong gisunod ang iyang gusto, nalipay ta sa dihang atong gibuhat, nalipay ang Ginoo kay nisunod ka, you delight yourself in the Lord. Amen? So, unsay buhaton dayon sa Ginoo? And He shall give thee the desires of thine heart. Desires. Dili lang kay usa. Ang giingon sa Bible, desires in thine heart. So, wala na nimo gisulti. Ikaw ra ang Ginoo nagsabot, ana, Lord, mo ni ako mga desires kinabuhi. Di kay magpadungog-dungog ka ba? Amen. Ang Ginoo na kay baw niya nangalagad ra ka, mo na nagabot-abot mga igsoon ang mga gipangandoy nimo sa kinabuhi. Piting lipaya. O, di ba? O, unya. Ingna ko be. Na ang Kristohano dapat pobre ka. Para ingnon kang Diyos nun. Asa man nagatunong eh? Ay kung ingna ganay ga desire o kalisod. Apil ba na sa inyong desire nga gutmon mo, magkalisod mo, magkagutay-gutay inyong dagway. Na kanang imong buhok nagkuana nagkalkag nganuman hasta sudlay di kakapalit. Oh, mo ba na imong desire? I don't think so. So kana mga desires nga nasa atong kasing-kasing, mga nindot yun na. Di ba? O, kumusta na atong mga desires? Nang abot-abot na ba? So kung pa-istoryahon ka ba, try to write down. Ay, nag-i-write down na, makita ang yawa. Try to remember your desires. Kung kano sa ka nagsugod og desire. Unya, naabot na ba? Ang secret, plant something that could please the Lord. Delight thyself also in the Lord. Yan, nakasabot na mo sa delight? Basig inig pangutana na sad nako. After mga pila ka buwan, Uy, klaruhan na ninyo eh. Nganong ato maklaruhon atong knowledge? Because we need to share this. After we experience it, we need to share it. Mao na nga kinanglan ato gyud klaruhon atong nasabtan. Ikatulo, they will be seen as innocent and just. So, nagpuyo siya sa nindot nga klaseng kinabuhi, pero kung imo nang imaginon kanang innocent and just, murag karniro ba? Murag karniro. Inosente kay dagway unya. Tarong kayo bang iyang dealings, tarong kayo ang iyahang kanang ang iyang kinabuhi bitaw walay pagpangilad, walay pasakit sa uban. Just good. Usahay kay kita tagsa ra man ta magmaayo just once. Tagsa ra ba? Mamaayo na ta ka nagikan ta simbahan, nya ikaw man ikuan na nihupas na wa na.
Naunsa ng mga Kristohanon, di naman mailhan. Di na mailhan. But in verse number 6, mga kaigsunan, verse number 6, ingon sa Bible, and he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Nag-abot, di ba, mag-abot man na ang buntag o hapon. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. So, kung imo lang sabton mga kaigsunan, ang imo mga judgment naa nagkuha sa righteousness. Mo'y gibasihan sa imong kinabuhi ba, sa imong we make judgment every day. Di ba? Ni judge ka unsay imong sulubon. Kanang imong mga kuan ba, kanang mga choices in life, that is our judgment. Ang imong pakitungo sa uban mga tao, that is your judgment. Ang imong pag-treat sa mga tao nga nangaway nimo, that is your judgment. Amen? Di baos ba ka? Mali, kani mga Kristohanon, mga kaigsunan, dili man lupig. Innocent and just. So kung ikaw Kristohanon ka, ang imong dealing sa mga tao, mura ba og kanang bahala nagmailad mo? Basta ako secured ko. Di gyud ayo gyud. The way Christian deal with people, mga kaigsunan. Fair ba? Ikaw di malakansi, siya po di malakansi. Kinahanglan fair. Dili kay ikaw ra mo'y malipay niya, ang uban nagkalisod sa kinabuhi. Dili gyud na ingon ana. Bisang mamalit ka, mailhan ng ikaw fair ka oy. Kaning mura kang manghagyo, mura nag imong pangayoon ng iyang gibaligya. Di ba? Labi na ka na, namalit kag prutas, gulay, malaya, maguna. Unya, grabe kung manghangyo ka, mga kaigsunan, murag katunga. Ayaw po, kay luoy kay na in town. Unya, inigtimbang pag yun, imo pag yun, kuwan ka ng mga nalarag na ba? Giapil biya ito nilag palit. Nalaya na lang ito niya. Kuhaan mo, nakuhaan, nagtimbang. Akansi na sila ito. Hindi na naman ito mahalin itong laogs baboy. Di ba? Kita rin nagunahuna ba sa atong side bitaw? We need to consider theirs. Mo na gitawag dihag just nga judgment. Amen? Dapat dili tamang lupig ba? Ay, chupan lupig yun. Kung unsay deal, mauna, dili na to dili na to usbon in favor of us. Amen? Mabito na nga, inig ka, kanang palitan, nakasulti ka, unya, pagkahuman ka na sa price, unya, pagtaroan mo, ay, mahal man day niya, nakasulti naman ka atong barato, kato yung mubo, yung ihatag. Mao man na sa supermarket, nagbutang silag tag diha nga price, unya, pag-abot dito sa counter, ni taas. Pwede ka mo reklamo na may tag. Mo to ilang i-honor. Dili ka tong taas. So sa nila, nga nung nila i-update ang ilahang price tag. No? Kita, mga Christians man ta, ayaw gyud tuguti nga ang yawa mo destroy sa imong pagka-inosente sa sala. Kay innocent naman ta ani. Kaning sala, kay we are no longer the servant of sin. We are now the servant of God. So we need to live justly. Amen? Justly. So panalitan ang atong kaistorya kanang kuan kayo, kanang subidahon kayo, kitay mo adjust. Okay, kita man manginabuhi og just. Kitay adjust. Ano ba? Para di mo kalimot ba? Amen? Dili kay sila sige adjust. Kita mo adjust kay kita may nakasabot. Number 4. And last for this morning. They will inherit the land.
Ang mga Kristohanon nga nananom og sakto mga kaigsunan, the godly sow some good seeds. Diara anihon, they will inherit the land. Psalm 37, verse 9, verse 11, verse 22, and verse number 29. Unahan na to, verse number 9. The Bible says, "For evildoers shall be cut off, but," tanaw sa gisulti sa Bible, "but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth." Ang nagpaabot diha sa Ginoo. Now, how can you explain kinsa na mga tawhana kanang nag-wait upon the Lord? Ala. Kay usahay may ang mag-wait day sa Ginoo. Ninduta din nato mga Kristohano, no? Nag-wait day ka. Nga pirmi mag-una-una. Kana maiwit hinoon. Iwit sa panalangin, iwit sa pagpangalagad, iwit sa, di ba? But nag-wait ba ka diha sa Ginoo? So you need to understand that, mga igsoon. Unsa man na pastor nga kanang nagpaabot tas Ginoo? There are time, place sa atong kinabuhi that God wanted to meet with us. Sa time, unsa man na? Early in the morning will I seek thee, ingon si David. Wait upon the Lord. Learn His ways. And if there are things that you wanted to do, seek for God's approval. Wait upon the Lord. Dili kay diretso mga kaigsunan yaway ampo-ampo. Muna daghan kayong sipyat ang kinabuhi sa mga Kristohanon kay kung unsa lay mauna-unaan ba? Kung unsa lay magustuhan? Di ba? Diretso ta, walay ampo-ampo mga igsoon. Muna nga daghan kayong mga kasipyatan sa kinabuhi na to. Unya, collateral damage. Di ba yun pwedeng why damage? Muna nga paabot yun. Unya, napag yun nagingon sa Bible nga, you will be like an eagle if you wait upon the Lord and renew your strength. Di ba? Mura kag eagle, mga kaigsuonan. So, unsay pasabot ang eagle? Di ka maapektuhan sa problema. O, kamangutana ko ninyo ron. Pag naay problema sa imong kinabuhi, unsay itsura nimo? Di ba? Mura kag maya. Mura kag maya, gibugno sa hangin. Nindot kayo, kung ano'y kanang prinsipyo ba? Nga ma-learn na to sa eagle. Pag naay problema, paibabaw siya. Pagkusog ang hangin. Ingana ba ta? Well, i-identify sa Bible, mga kaigsunan, ang katong nagsalig sa Ginoo is like an eagle. Like an eagle. You will soar higher than your problem. Di ka magpaapekto. Sa ito pa, kung nakay problema sa inyo ha, di mo danon. Mukha na imong dagway ba? Mura ka nangitag kisa imong damayon sa imong problema. Dapat di ka mailhan. Amen? Muna nindot kayo. Ngayon di man ta magpaapekto. Oy, laliman ka na. Heredero ta. Make sure lang na nagpaabot ka. Ang anong na yung uban mga kanang anak sa dato, wa man nakadawat og heir, kanang ilahang inheritance. Gidali-dali man. Kita, kinumdo mo sa prodigal son, gidali-dali. Abi na akong bahin kay, para ako na nang ma-enjoy. Buhi pa gani ang iyang papa, na ngay nagbahin. No, senetabo. Wala na. Asam siya balik, gidawat siya. Diba? So, ingon ana sa tadita ka paabot ba, naagi insakto nga panahon, and God knows the perfect time in every moment sa atong kinabuhi.
Kay baw ang Ginoo kanusa. Kay baw ang Ginoo mga kaigsunan, kay God is a God of order. According to the book of Ecclesiastes, there are time sa matag butang. Naagyon ay panahon sa matag butang sa atong kinabuhi. Gitawag din siya season. Amen? Dapat din na magkaguliyang ba? Dapat sakto nga pagkabutang in each season sa imong kinabuhi. Para hapsay. Amen? Sadyang estudyante pa ka, hayay ka, wani mo nahuman imuhang eskwela. O karon kay wani mo nahuman imong eskwela, pag abot na sa panahon nga naka-realize na ka, ganahan na ka mo eskwela, mauwaw na ka kay imong mga kauban, bata kayo. Na-miss na to mga igsoon. Muna pag naata nagsalig sa Ginoo, God will allow us to understand that. In verse number 11, the Bible says, "But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace." So, imong gi-inherit ang earth, yung giingon diri sa 11, no? Inherit the earth. Unya, dili lang kay na-inherit nimo ang earth, naapagay abundance of peace. Look at verse number 22. "For such as be blessed of Him shall inherit the earth." Ang gipanalanginan sa Ginoo maka-inherit sa earth. "And they that be cursed of Him shall be cut off." O tanawa, mayroon ka nga kanang okay na ni nagkalisod. Di ba cut off man na pag nakat open ka o kanang kurente? O unsa man? Nindot ba na kinabuhi nakat open kag tubig? O di ba bati na? Kaning cut off mga kaiso, nakat open kag allowance. Agoy paitas kinabuhi ana. Di ba? Gitonglo na, tunglo. Pero ang katong gipanalanginan sa Ginoo mga igsoon, maka-inherit si earth. Pagkanindota na. Unsa may gusto nimo? I-bless ka, i-curse ka. Bebe. Unsa mo gusto? I-bless ka, i-curse ka. Ha? Suli kayo itong maka-curse. Unsa man ang mga butang example ka na maka-curse sa imong kinabuhi? Ha? Di mo tithes. Di ka ganahan i-curse, pero ang imong gipangbuhat tungluhonon. Di ba? Muna nga, kuan kayo ba, ang utok sa mga Kristohanon, usahay dili magtunong. I want blessing, pero di ka mo serve. I don't want to be cursed, pero manulis ka. Di ba? Ganahan ka mo taas sa imong kinabuhi. Unya, pagkaman, di ka mo invest sa imong kinabuhi. Imong gisolo ang imong kinabuhi. Di mo ganahan nga ang Ginoo magbuot. If you are blessed, pagkaninduta. Lastly, verse number 29. "The righteous shall inherit the land and dwell therein forever." Hallelujah. Forever. Nindot kayo ang Ginoo mo panalangin, ay? Pero dapat righteous. Because only the righteous shall inherit the land. Only the righteous shall dwell in the land forever. Kanang land diha is the blessing of the Lord. Okay? So in your life today, ma-identify ba nimo ang mga blessings sa Ginoo? Kumusta man yung tao nga gi-bless? Unsay dagway? Are you happy? Are you joyful? Don't waste it. Don't miss the blessing of the Lord. Ang atong ipananom, only the good seed. Ayaw yung pananom o kalagot,
ayaw pananom o kalain. Kaning mo, kwan ka, kanang mo nahuna kag dautan sa imong isig kataw, that is a very bad seed to plant. Because you're going to reap. Remember ha, nakakita ka og bati sa usa ka tawo, unya pagkahuman nagtanom ka og kalain, kanang kasuko, ingon na, hinumdumi ha, you are not perfect as well. What you sow is what you're going to reap. So better to focus on yourself. Ay mo panghilabot na itong uban. Imong i-check ang imong kaugalingon kung sakto ba na imong kinabuhi. Pasagti na lang uban mga kaigsunan. Amen? So the lesser nga magsige kag tan-aw sa sayop sa uban, the more you can see yours. So that you could repent. Pero the more ka magsige pamantay sa uban, di ka kita sa imuhang yun. Yung wala ka kabantay, ang imuhang kwan, troso na, according to what the Bible says. Yang imong gibantayan sa ilaha, muta ra. Ang imo, troso na. Di ba? Muna ba yung gimuta rin ka? Huwag kabantay, gipiskat na ka. Piskat na na imo. Mo na na problema. So, let's just go on, focus on what God wanted us to do. Unya, i-make sure lang nga, nananom ta ba? Nananom ta. As a godly person. Kaya di man na ito madinay mga igsoon. Ang kitawag na godly are those who are saved. Ayaw yun nag-i-deny that you are already godly. Dapat godly na ka. Amen? Kaya saved naman. No? Giluwas naman ta, gihugasan na ta sa hamiling dugo ni Jesus. So, kita mo pasabot dire nga godly. Ang godless, katong way Ginoo. Yung ato na niya ni ma-differentiate niya, unsa may gipananom sa mga godless, unsa giani sa mga godless. Di ba, mahibong mo mga kaigsunan. Kay ang mga gipananom o giani sa mga godless, ang mga luwas mo ay nag-angkon. Hindi na sa nato na isgutan kay para di mo maglibog. At least ipahibaw mo, mauni dapat itanom sa mga godly, mauni dapat anihon sa mga godly. Amen? So, that is our message this morning. Atong isumpayan sunod mga kaigsunan, napay part 4 ani. So, atong i-pray nga makakaton gyud tani. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another insight and principle that we need to do, O God, kamahin sa Psalm 37. And thank you, Lord, for saving us. Gibutang naman nimo sa grupo sa mga godly. And please help us to plant the right seed so that we could also reap correctly, O God, or the right fruit resulta sa amo ang gipananom. And thank you, Lord, for this morning that we could pray together. I pray that you will bless us, dear God, to unite our faith, O Lord, this morning. And sa among pag-utter sa mga prayer requests na nimo, Lord, ikaw makaabot gyud sa imong trono ang mga pag-ampo sa imong mga anak. Salamat kay Lord, and we give you all the glory and the honor this morning. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Let's all stand. Maganda sa tapang